Mas stricto na pong ipinatutupad ang paggamit ng yellow lane ng mga pampublikong bus sa EDSA. Kasabay po yan ang pagbabawal sa mga ito na dumaan sa mga flyover at underpass. Nagresulta naman ito sa matinding pagbigat ng daloy ng trapiko simula pa kanina umaga. Kapwa bus driver at mga pribadong motorista nag-alboroto. May ulat on the spot si Steve Daidisan. Steve? Ang mga dyan, nag-alboroto ngayong karamihan sa mga driver at pasahero ng bus sa mas pinaigting na pagpapatupad sa paggamit ng yellow lane o bus lane ng MMDA. Mas ginawa raw kasing stricto ngayon ang patakaran na nagbabawal sa mga public utility buses na dumaan sa mga flyover at underpass. Ang resulta na mabigat na daloy ng trapiko. Tumukod yung traffic mula Balintawak tuloy-tuloyan hanggang Kamuning flyover. Ang sinesenyasan ng MMDA Traffic Constable yung mga driver ng bus na dumaan sa ilalim kaya yung mga nakapwesto papaakyat ay kinakain naman yung ilang natitirang lane dahilan para mabarahan yung daloy ng trapiko. Partikular na apektado yung ilan sa mga pribadong motorista rin. Inis yung karamihan sa mga driver na nakausap ng GMA News, lalo di raw nila batid yung patakaran. Sa dami raw kasi ng bus, hindi magkasya kung lahat sila sa ilalim daraan, lalo na yung mga provincial buses na wala naman daw ibinababa sa kalsada liban sa mga provincial bus stops. Pati nga yung mga pasahero ay nagre-reklamo lalo't ilang oras daw silang naantala sa trabaho. Hindi muna inuhuli ng MMDA yung mga lumalabag. Sa halip ay nililista na lamang muna sa papel yung plate number at bus company para sila raw ay masulatan, pagpaliwanagin at sa kapatawan niya ng kaukulang parusa. Pati yung mga private vehicles kanina ay naipit din sa traffic. Pagkababa ng Kamuning flyover ay kapuna-punang mas lumuwag yung Cubao underpass. Muling nagsikip yan kanina pagsapit ng Santolan flyover pero pagkalagpas ng EDSA Ortigas ay dihamak na mas maluwag na ang daloy ng traffic. Una nang sinabi nitong si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino na matagal nang may umiiral na patakaran sa paggamit ng yellow lane. Katunayan, taong 1989 pa. Mas hinigpitan daw nila yung pagpatupad nito matapos maaksidente yung Don Mariano bus sa Ortigas flyover at sumampa sa railing dahilan para ikasugat ng mga pasahero nito. Kamakailan din ay nahagip naman ng CCTV camera yung isang bus na lumabas din sa yellow lane at dumaan sa motorcycle lane dahilan para mahagip yung rider ng motorsiklo at yung angkas nito. Ayon kay Tolentino ay marapat na manatili sa two outermost lane ng mga bus lalo't luba silang malaki sa karaniwang sasakyan. Pinag-aaralan na rin ng MMDA yung pagpapahaba pa dun sa may pagitan dun sa plastic drum barrier para magkaroon ng mas maagang babala itong mga bus na sila ay dapat manatili sa outermost lane o yung service lane at hindi sumampa doon sa mga flyover Steve, linawin ko lang, nabanggit mo na matagal na pala itong kautusan na hindi sila pwedeng dumaan sa mga flyover at underpass. Tama ba yon? Tama ka dyan, 1989 pa itong hawak natin na ordinance. At nakasaad dito na merong multa na 200 pesos at hanggang 1,000 pesos kung sino man yung lalabag doon sa itinatakda ng yellow lane or yung bus lane. Ang nangyari raw kasi, nagkakaroon na ng sobrang congestion dahil sa dami nga ng bus. At yun ang pinag-aaralan ngayon ng MMDA dahil sa mahigpit na pagpatupad nito ay babagal din yung travel time ng mga pasahero ng bus mula halimbawa Monumento hanggang Baclaran at yung Baclaran pa Monumento, Steve, kaya lang 'di ba yung ibang bus nakalagay doon sa mga karatula nila ibabaw o kaya ilalim. So ibig sabihin, yung ganitong klaseng ruta na whether ibabaw ka or ilalim, bawal 'yon dahil dapat nasa kumbaga main road ka lamang. Actually, yan yung binanggit sa atin kanina ni Chairman Tolentino kasi wala naman daw talagang bababa doon sa ilalim. Kumbaga, yun yung tinatanong niya kung yung tungkol dun sa prangkisang yon at yan nga daw yung lilinawin din nila. Katunayan, lalabas ulit mamaya yung MMDA para aralin kasi nangyayari itong pagsisikip ng daloy ng trapiko tuwing rush hour kagaya kaninang umaga. Kaya ang sabi ng MMDA ay aalamin daw nila kung saan pati. Usually kasi nagkakaroon ng pagsisikip dun sa may mga paakyat ng flyover Kaya ang gagawin ng MMDA mamaya ay aaralin daw nila pati mismo yung travel time dahil tiyak mababawasan yung oras or mas lalaki pala yung oras ng mga babiyahe gamit yung mga bus dahil ang idea o yung konsepto nito ay mas pabagalin pa sila gawa nga ng mga aksidenteng nagaganap kamakailan dito sa EDSA, So siguro, Steve, abiso na rin yan sa mga motorista natin para sa mga uuwi mamayang hapon, mamayang gabi pagdating ng rush hour, asahan na rin ulit ang ganitong klaseng pagsisikip. Ipagpapatuloy mamaya yung panghuhuli, tama ba yan, Steve? Or yung pagmamonitor? Yes, tuloy-tuloy yan. At ang sinasabi ni Chairman sa atin kanina nung tanungin natin kung yung parusa effective na, ang sinasabi na sa atin, bigyan daw ulit ng hanggang 1 linggo
pagitan or ng leeway na 1 linggo para at least makapag-adjust ulit yung mga motorista dun sa paggamit ng yellow lane. Paalala din dun sa mga private motorists, bawal din kayo dumaan sa yellow lane, not unless kung kayo ay kakanan papunta sa establishmentong inyong pupuntahan or kayo ay kakanan papunta naman sa mga intersections o kung kayo ay pakaliwa. So dapat yung mga private motorists din ay maging aware na hindi nila dapat gamitin yung yellow lanes basta-basta lamang dahil ito ay nakaalat para sa mga public utility buses. Pia. Alright, maraming salamat, Steve Dailisan.